Yan po ang trabaho ng DSWD. Kaya itinanong ko sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay ay walang ginawa kung hindi tumulong sa mga maliliit, sa mga mahirap, sa mga walang boses, sa mga nangangailangan ng tulong. At agad-agad naisip ko si Erwin Tulfo, kaya si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Si Senator Tolentino, dumaan din yan sa secretary level. Siya ay naging chairman ng Metro Manila Development Authority. Nakalagay dyan, Metro Manila. Pero naiba, nung si Chairman Tolentino ang namumuno ng MMDA, ay kahit sa labas na ng Maynila, pag humihingi ng tulong, tinutulungan pa rin niya. Kaya hanggang ngayon, maraming nagtatanaw ng utang na loob kay Senator Tolentino. Ang isa pang senador natin na naging cabinet level na secretary ay si Senator Ping Lacson. Humawak siya noong rehabilitation para sa mga nabiktima ng Yolanda. Magtatayo ng bagong bahay, magpatayo ng bagong water system. Lahat po yan. Siya po ang gumawa niyan. Kaya po, malaking tulong. Nandun po ako sa Tacloban na pagkatapos ng Yolanda, napakalaking tulong po ang kanyang nagawa. At bukod pa ron, si Senator Ping Lacson, alam naman ninyo, maalala ninyo, naging hepe ito ng PNP. Kaya ang hepe ng PNP, napakahirap na trabaho. Ngunit nung hawak ni Ping Lacson, ang chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng PNP, ng mga pulis, ang pinakamataas na approval rating sa buong kasaysayan ng kapulisan. Hanggang ngayon, hindi pa naulit. Yan po ang ginawa ng ating chief PNP na si Ping Lacson. Alam na po nila ang pamahalaan sa national at a national level. Ngunit kahit sa local level, meron po kami mga naging LGU. Si Senator Lapid, naging governor ng, alam nyo ba? Idol natin, si Lito Lapid. Naging governor siya ng lalawigan ng Pampanga. Isang napakalaking lalawigan. Akala ninyo, action star lang si Paring Lito. Pero hindi, marunong po magpatakbo ng probinsya yan. Marunong po humawak ng tao yan. Andyan din po ang ating kaibigan na naging gobernador ng Cavite. Sino sa aming mga kandidato naging gobernador ng Cavite? Si Senator Bong Revilla. Hinawakan niya ang Cavite. Siyang naging gobernador doon. Kaya kung makita niyo po ang Cavite, makita niyo po ang Pampanga, talaga naman ang bilis ng kanilang pagpalaki ng kanilang ekonomiya. Meron din tayo city mayor. Isa dito, nabanggit ko na, si Benhur Abalos. Yan po, naging mayor po ng matagalan sa Mandaluyong City. Nung panahon po niya, ay marami siyang natanggap, nagpakikilala, binigyan siya, meron siyang mga award, meron siyang mga premyo, at dahil po, ang katotohanan ay napakarami ang kanyang natulungan. Sino dito sa aming mga kandidato naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? Si Tolentino. Maraming tao hindi alam yan. Pero naging mayor na rin si Francis Tolentino, tapos naging senador. Kaya may karanasan siya sa local government. At alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Diba? Sa lahat ng mga negosyo, hindi ba lahat ng mga malalaking negosyo, mga laking korporasyon, nasa Makati. Kaya't maraming pondo ang Makati. Ang naging mayor po dyan ay si Mayor Abby Binay. At anong ginawa niya sa malaking pondo niya? Dinagay ba niya nagpagawa ba ng kung ano-anong magagara na hindi naman nagagamit ng tao? Hindi po. Ang ginawa ni Mayor Abby Binay, dahil may hawak siyang pera, pinimigay niya lahat, benepisyo. Sa Makati po, libre na lahat halos. Para sa mga matatanda, para sa mga na aksidente, para sa mga may sakit, para sa mga bata. Kaya't makita naman natin,
ay hindi pera ang pinasukan nila, kung hindi ang serbisyo talaga. Yan po si Mayor Abby Binay. At si Tito Soto pala, naging vice mayor din pala ng Quezon City ng I think 1 or 2 terms. Kaya again, naintindihan niya ang local government. 4 ang abogado. Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano. Andyan po ang ating mga babae, kababaihan, para matiyak na hindi naman makakalimutan o hindi mawala ang tinig ng ating mga kababaihan. Nandiyan po sila, matatapang natin mga kandidato na babae na makakatiyak na magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At lahat po ng kandidato natin ay may kung saan-saan po nanggaling. Si Manny Pacquiao, galing Bukidnon, Sarangani, Jensan. Si Erwin Tulfo, lumaki naman sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan na-destino yung kanyang ama. Baka hindi niyo po alam, bago kay Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noong pa. Meron dati pa Senator Vicente Soto. At alam niyo ba kung saan galing si Senator Vicente Soto? Dito sa Cebu. Kaya meron kayong representative pagka nandyan, si Senator Tito Soto. Maliwanag para po sa amin. Maliwanag na ang dahilan, ang katwiran, kung bakit kailangan po natin magkaisa. Kailangan po natin magkaalyansa. Kaya po, kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili at lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat ating suportahan sa darating halalan. Kaya't huwag niyo pong makalimutan. Pagdating ng Lunes na. Pagdating ng Lunes, dapat hingin nyo lang yung sample ballot galing kay Gov. Gwen. Tapos diretsuhin niyo lahat yun para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo. Mabuhay ang alyansa, mabuhay ang One Cebu. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat, Mr. President Ferdinand R. Marcos Jr. Inaanyayahan po natin muli sa stage ang ating alyansa senatorial candidates para sa pagtataas ng kamay ng ating Pangulo kasama si Cebu Provincial Governor Gwen Garcia bilang simbolo ng pag-endorso sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas.